Walang silbi, isang uod na pabigat sa bahay na ito. Ang sigaw ni Tita LV habang itinutulak ang aking ina sa maputik na lupa. Sa aking pagbabalik, mula sa 5 taon ng pagpapakasakit sa ibang bansa, hindi yakap ang sumalubong sa akin, kundi ang amoy ng lansa ng pagtataksil. Ang mansyon na itinayo ko mula sa aking pawis, naging kulungan ng nag-iisang babaeng nagbigay sa akin ng buhay. Ako si Clarice, at sa araw na ito, namatay na ang mabait na pamangkin. Sisiguraduhin kong bawat sentimong ninakaw ninyo ay babayaran ninyo ng luha ng pagsisisi. Kaya nyo bang harapin ang totoong ako? Huwag mong sayangin ang mainit na sabaw sa matandang yan, Isay. Mas mabuti pang ipakain na lang yan sa mga baboy kaysa ibigay sa isang palamuning wala nang silbi, kundi ang huminga at magpabigat sa buhay natin. Ang boses ni Tita LV ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng gabi, puno ng lason at walang bahid ng awa. Mula sa loob ng malaki at marangyang mansyon, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw hanggang sa madilim at tumutulong dampa sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng bubong na yari, sa kinakalawang na yero, ay nakaluhod ako sa maputik na sahig habang maingat na inihihipan ang isang maliit na mangkok ng lugaw. Ang bawat butil ng kanin sa mangkok na yon ay pinagtiyagaan kong tipunin mula sa mga tira-tirang pagkain sa kanilang hapagkainan. Habang ang aking tiyahin at tiyuhin ay nagpapakasasa sa litson at mamahaling alak na binili gamit ang perang ipinapadala ko buwan-buwan mula sa ibang bansa, ang aking nanay Rosa ay unti-unting namamatay sa gutom sa harap ko mismo. Naririnig ko ang tunog ng ulan na bumubuhos sa labas. Ang bawat patak ay tila isang paalala ng aking kapabayaan. Hawak ko ang nanginginig na kamay ni nanay. Ang balat niya ay tila tuyot na papel na nakadikit na lamang sa buto. Ang mga kamay na dati ay nag-aruga sa akin, ngayon ay puno ng mga pasa at sugat mula sa pagtatrabaho bilang alipin sa sarili naming lupain. Isang matinding bara ang humarang sa aking lalamunan. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sugurin ang mansyon na yon at ipakita sa kanila kung sino talaga ang may-ari ng lahat ng tinatamasa nila. Ngunit nananatiling tikom ang aking bibig. Nararamdaman ko ang init ng lugaw sa aking palad, ngunit ang aking buong pagkatao ay tila nagyayelo sa galit at pait. Ang bawat tibok ng aking puso ay punong-puno ng pagsisisi. Bawat pintig ay tila isang sampal ng katotohanang hinayaan kong mangyari ito sa aking ina. Tumingin ako sa malayo, sa mga bintana ng mansyon na nagliliwanag sa ginto at kagalakan habang kami ay nakabaon sa putik at karimlan. Sa bawat pagsubok ko kay nanay ng kakaunting pagkaing iyon, nararamdaman ko ang pagdurog ng aking sariling kaluluwa. Ang bawat lunok niya ay tila isang mitsa na lalong nagpapaninga sa apoy ng aking paghihiganti. Ito ba ang naging kapalit ng 5 taon kong pangungulila sa ibang bansa? Ang mansyon bang ito na itinayo ko mula sa aking sariling dugo at pawis ay naging kabaong lamang para sa dangal ng aking ina? Bilisan mo riyan, Isay. Akala mo ba ay pinapakain ka namin dito para maglakad na parang pagong? Maraming trabaho sa mansyon at hindi pwedeng nakatunganga ka lang habang sumasahod. Ang boses ni Tita LV ay pumailan lang sa pasilyo ng malaki at marangyang bahay, kasabay ng tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas na humahampas sa makintab na sahig. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paalala na siya na ngayon ang reyna ng tahanang ito. Napahigpit ang hawak ko sa basahan. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking palad habang nakatingin ako sa mga dekalidad na tiles na ako mismo ang pumili at nagbayad mula sa malayo. Ang bawat sulok ng mansyon na ito ay may bakas ng aking mga pangarap. Ngunit ngayon ay naging entablado ito ng aking pinakamatinding paghihirap. Maaga pa lamang ay kailangan ko nang linisin ang malawak na sala kung saan ang mga muebles na yari sa Nara ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Naalala ko pa ang bawat sakripisyo ko sa Maynila, ang
mga gabing wala akong tulog at ang mga pagtitipid na ginawa ko para lamang maipadala ang sapat na halaga para sa bahay na ito. Ang lahat ng iyon ay para sa isang layunin, ang mabigyan ng maayos na buhay si Nanay Rosa. Ngunit sa bawat haplos ng aking basahan sa mga gamit na ito, tila naririnig ko ang mahinang uwing ng aking ina mula sa madilim na dampa sa likod ng mansyon. Habang naghahanda ako ng almusal, nakita ko si Tito Gardo na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, kampanteng nagbabasa ng dyaryo habang hinihintay ang kanyang mainit na kape at masaganang pagkain. Mayroong hamon, itlog at sariwang tinapay sa harap niya. Isang pagkaing hindi man lang masilip ng aking ina. Ang bawat amoy ng pagkain ay tila isang insulto sa kumakalam na sikmura ni Nanay Rosa. Isay, dalhan mo nga ako ng asukal at tiyakin mong mainit itong kape, kundi ay maliligo ka sa init nito. Ang utos ni Tito Gardo nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang tinig ay puno ng kayabangan. Ang uri ng kayabangang nagmumula sa perang hindi naman sa kanya. Tahimik akong sumunod. Ang aking mga mata ay nakatuon sa sahig upang hindi nila makita ang naglalagablab na galit sa aking paningin. Sa bawat segundo ng aking pananatili rito bilang isang katulong, unti-unting nahuhubad ang maskara ng kanilang kabutihan. Nakikita ko ang bawat detalye ng kanilang paglustay sa aking mga pinaghirapan habang ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng ito ay itinatrato nilang parang basura. Matapos ang almusal, tinawag ako ni Tita Elvie sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang pitaka na puno ng makakapal na pera. Perang alam kong galing sa aking huling remittance. Kumuha siya ng ilang barya. Ang pinakamaliit na halaga na tila ba ayaw pa niyang bitawan. O heto ang barya. Pumunta ka sa bayan at ibili mo ng gamot ang iyong ina. Yung pinakamura lang ang kunin mo. Dahil hindi naman kailangan ng mamahaling gamot ang isang taong malapit na ring mamatay. Sayang lang ang pera kung gagastos tayo ng malaki sa kanya. Ang wail niya habang itinatapon ang barya sa ibabaw ng kama. Ang mga barya ay gumulong at humantong sa aking paanan. Ang tunog ng mga ito sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa aking pandinig. Alam ko ang halaga ng gamot na kailangan ni Nanay Rosa. At ang perang ito ay hindi sapat kahit para sa isang tableta. Ang bawat sentimong ibinigay niya ay tila isang patak ng lason sa aking puso. Inabot ko ang mga barya. Ang aking kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa matinding pagnanais na isampal ang katotohanan sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng kasinungalingang itinanim nila sa loob ng maraming taon. Tumingin ako kay Tita Elvie at sa isang pagkakataon, ang aming mga mata ay nagtagpo. Mayroong sandali ng katahimikan na tila ba ang hangin sa silid ay nawalan ng oksiheno. Ang kanyang mapanuring mga mata ay tila may gustong basahin sa aking mukha. Isang pagdududa na unti-unting gumagapang sa kanyang isipan. Bakit ka nakatingin ng ganyan, Isay? May reklamo ka ba sa ibinigay ko? O baka naman nakakalimutan mong utang niyo sa amin ang bawat hininga ng nanay mo ngayon? Ang mapanghamong tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng gaslighting na tila ba sila pa ang mga bayani sa kwentong ito. Nanatili akong tahimik, ngunit sa loob ko ay bumubuo na ako ng isang sumpa. Ang bawat baryang ito, ang bawat insulto, at ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Nanay Rosa ay sisingilin ko ng may interes. Isang pirasong papel na lang, Elvie. Isang pirasong papel na lang at burado na sa mapa ang pangalan ni Rosa sa lupang ito. Wala nang magagawa ang matandang yon kahit maglupasay pa siya sa putikan. Ang mga salitang iyon mula kay Tito Gardo ay tila isang malamig na hanging dumaan sa aking batok habang nakaluhod ako sa labas ng pintuan ng kanyang opisina. Hawak ang isang basang-basahan at timba ng maruming tubig. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng pagmamalaki. Tila ba isang tagumpay
ang nakawin, ang huling dignidad na natitira sa aking ina. Ang mansyon na ito, na bawat pako at semento ay binayaran ko ng aking kaluluwa sa ibang bansa, ay unti-unti nilang nilalamon hanggang sa huling hibla nito. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri habang hinihigpitan ko ang hawak sa basahan. Ang aking lalamunan ay tila tinutubuan ng mga tinik. Bawat paglunok ay isang pasakit. Habang nililinis ko ang sahig na dinungisan ng kanilang mga maduduming yapak, nalaman kong hindi lang pala ang aking mga pinadalang pera ang kanilang ninanakaw. Pati ang lupang kinatatayuan ng aming alaala, ang lupang pamanang iniwan ni tatay para kay Nanay Rosa, ay balak nilang ariin ng tuluyan. Naghintay ako hanggang sa marinig ko ang kanilang mga yabag na palayo patungo sa kusina. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kuko ng hayop na kumakalmot sa aking pandinig. Nang masiguro kong ligtas na, dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng pinto. Ang bawat maliit na tunog ng bakal ay tila isang malakas na kulog sa aking dibdib. Sa loob ng opisina, ang amoy ng mamahaling tabako ni Tito Gardo ay sumalubong sa akin. Isang amoy na simbolo ng lahat ng bagay na ipinagkait nila sa amin. Mabilis kong hinalughog ang kanyang mga drawer. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. At doon, sa ilalim ng mga tumpok ng resibo ng sugal, nahanap ko ang isang asul na folder. Nang buksan ko ito, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang deed of absolute sale. Doon ay nakasulat ang pangalan ni Nanay Rosa bilang nagbebenta at ang pangalan ni Gardo at LV bilang mga mamimili. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang thumb mark sa ilalim ng papel. Isang malabo at nanginginig na bakas ng tinta na alam kong nakuha nila sa pamamagitan ng panlilinlang habang ang aking ina ay nag-aagaw buhay sa sakit at hindi alam ang kanyang pinipirmahan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinilit kong huwag maglabas ng luha. Ang bawat hibla ng aking laman ay sumisigaw ng katarungan. Sa papel na ito, ginawa nilang pulubi ang aking ina sa sarili niyang pamamahay. Pinaplano nilang ibenta ang lupang ito sa isang dayuhang korporasyon at ang mansyon na itinayo ko para sa kapayapaan ni nanay ay itatapon na lang na parang basura pagkatapos nilang makuha ang pera. Paano nila nagawang sikmurain ng ganitong kataksilan? Paano nila nagawang ituring na kaaway ang taong nagbukas ng pinto para sa kanila noong sila ang walang makain? Biglang bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa aking likuran at ang anino ni Tito Gardo ay gumapang sa dingding. Tila isang halimaw na handang sumakmal. Nanigas ang aking buong katawan. Ang folder ay nananatiling nakabukas sa aking harapan. Isay, anong ginagawa mo sa loob ng opisina ko? Ang malamig na tanong ni Tito Gardo. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan, kundi isang nagbabantang awtoridad na tila ba huling sandali ko na ito sa mundong ito. Dahan-dahan akong lumingon, pilit na itinatago ang asul na folder sa likod ng aking saya, habang ang aking puso ay tila gustong tumalon palabas sa aking dibdib sa bilis ng tibok nito. Ano ang hawak mo sa likod mo, Isay? Ang boses ni Tito Gardo ay parang isang hayop na handang sumakmal. Bawat pantig ay puno ng hinala, habang unti-unti siyang humahakbang papalapit sa akin sa loob ng madilim na opisina. Dahan-dahan kong inilabas ang aking kamay. Hindi ang asul na folder ang ipinakita ko, kundi ang basahang piga-piga ko hanggang sa mamuti ang aking mga kuko. Ang barya po ni na Tita LV, nahulog po sa ilalim ng mesa niyo habang nagpupunas ako. Ang panginginig na sagot ko, pilit na itinatago ang katotohanang ang folder ay naisiksik ko na sa pagitan ng mga luma at maalikabok na libro sa likod ko. Ang puso ko ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng aking dibdib, ngunit pinanatili kong nakayuko ang aking ulo. Ang buhok ko ay nagsisilbing tabing
sa naglalagablab kong mga mata. Isang matagal na katahimikan ang bumalot sa silid bago ko narinig ang kanyang mapanuyang tawa. Tanga, pati barya, pinag-aaksayahan mo ng panahon. Lumayas ka na rito bago pa magbago ang isip ko at pagbintangan kitang magnanakaw. Ang sabi niya, bago ako tinalikuran. Mabilis akong lumabas ng mansyon. Ang hangin sa labas ay tila isang biyaya. Pagkatapos kong halos malunod sa takot sa loob. Tumakbo ako patungo sa likod bahay, sa dampa kung saan naghihintay ang aking nanay Rosa. Ngunit bago pa ako makarating, isang anino ang humarang sa aking daan sa ilalim ng puno ng mangga. Isay, dahan-dahan lang. Baka madapa ka sa dilim. Ang malumanay na tinig na yon ay tila isang haplos sa aking sugatang kaluluwa. Itinaas ko ang aking paningin at nakita ko si Lito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang uri ng pag-aalalang matagal ko nang hindi nararamdaman mula sa sinuman sa nayong ito. Hawak niya ang isang maliit na balutan na nakabalot sa dahon ng saging. Lito, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras? Mapapagalitan ka ni na Tito Gardo kapag nakita ka nila. Ang bulong ko habang pilit na inaayos ang aking sarili. Huwag mo silang alalahanin. Dinalhan ko ng mainit na kamote at kaunting gatas si Nanay Rosa. Alam kong hindi siya pinapakain ng maayos sa loob. Ang sagot niya habang iniaabot ang balutan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng kalyo mula sa pagkakarpintero. Ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat at respeto. Naupo kami sa isang lumang bangko sa labas ng dampa, sa gitna ng dilim at lamig ng gabi. Ang init ng kamoteng ibinigay niya ay tila isang kayamanan. Hinati niya ang kamote at iniabot ang mas malaking bahagi sa akin. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang pagiging CEO, nakalimutan ko ang mansion, at naramdaman ko ang payak na kabutihang matagal ko nang kinalimutan sa mundo ng mga mayayaman. Bakit mo ito ginagawa, Lito? Bakit mo kami tinutulungan? Ang tanong ko habang nakatingin sa malayo. Dahil ang kabutihan ay hindi dapat binabayaran, Isay. Si Nanay Rosa ang tumulong sa pamilya ko noong wala kaming makain bago pa naging ganito ang lahat. At ikaw? Tumigil siya at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa lahat ng maskarang suot ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang balat ay mainit at matatag. Isang kuryente ng emosyon ang gumapang sa aking buong katawan. Isang pakiramdam na matagal ko nang ibinaon sa limot. Ang pakiramdam na hindi mo kailangang maging malakas dahil merong handang sumalo sa'yo. Bakit pamilyar ang mga mata mo, Isay? Sa bawat titig mo, parang nakikita ko ang isang taong matagal ko nang hinihintay na bumalik. Parang nakikita ko sa iyo ang mga panaginip ni Nanay Rosa tungkol sa kanyang anak na si Clarice. Ang mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at pag-asa. Nanigas ang aking buong katawan. Ang kanyang tanong ay tila isang palasong tumama sa gitna ng aking puso. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, tanging ang tunog ng aming paghinga ang maririnig. Habang sa itaas ng mansyon, nakita ko ang anino ni Tito Gardo na nakadungaw sa bintana. Pinagmamasdan kami ng may kasamaang balak. Sayang lang ang bawat sentimo na ibabayad natin sa doktor para sa kanya, Gardo. Ipanalo na lang natin sa tong-itsang pera. Baka madagdagan pa. Ang matandang yan, kahit turukan mo ng ginto, hindi nagagaling ang malas sa katawan niyan. Ang mga salitang iyon ni Tita LV ay tila mga linta na sumisipsip sa huling pag-asa ko habang nakaluhod ako sa tabi ng papag ni Nanay Rosa. Ang bawat paghinga ni Nanay ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Marahas, gumaralgal, at tila binabaklas ang kanyang dibdib sa bawat pagkakataon. Ang kanyang balat ay nagbabaga sa lagnat, ngunit ang kanyang mga labi ay nangingitim sa lamig. Ito ang muling pagtatagpo namin ni Nanay Rosa, hindi sa isang masayang salo-salo, kundi sa gitna ng isang krisis kung saan ang kanyang sariling kapatid at bayaw ay nagbibilang ng barya habang siya ay naghihingalo.
Hinawakan ko ang kanyang mainit na noo gamit ang isang basang bimpo. Ang bawat dampi ko ay puno ng panginginig. Ang aking puso ay tila isang pirasong papel na unti-unting nilalamon ng apoy. Tita LV, parang awa niyo na po. Kailangan ni Nanay Rosa ng doktor. Hindi na po siya makahinga ng maayos. Ang pagsusumamo ko, pilit na ibinababa ang aking dignidad para sa kaligtasan ng aking ina. Tumawa lamang si LV, isang tawang walang kaluluwa na umalingaw-ngaw sa maliit na dampa. Kumuha siya ng 50 piso mula sa kanyang pitaka at itinapon ito sa putikan sa labas ng pinto. Heto, ibuy mo ng paracetamol sa kanto. Huwag kang mag-inarte, Isay. Napakalaking pabor na ang ginagawa namin na pinapatuloy pa rin namin ang pabigat na ito sa lupa namin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay habang nakatingin sa perang nakabaon sa putik. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng aking pasensya ay tuluyan ng naputol. Tumalikod ako at mabilis na lumabas patungo sa dilim, kung saan walang makakakita sa akin. Inilabas ko ang aking itinatagong telepono at mabilis na tinawagan ng aking sekretarya sa Manila. Sofia, ipadala mo ang pinakamahusay na medical team ng ospital natin dito sa Nueva Ecija ngayon din. Gumamit kayo ng ambulansyang walang marka ng kumpanya. Magpanggap kayong isang NGO na nagsasagawa ng outreach program. Tiyakin mong makakarating kayo bago sumikat ang araw. Ang malamig at may awtoridad kong utos. Nawala ang boses ng katulong at bumalik ang boses ng isang babaeng kayang magpatakbo ng bilyon-bilyong halaga ng negosyo. Nang bumalik ako sa dampa, nakita ko si Lito na maingat na pinapainom ng tubig si nanay. Ang kanyang pag-aalaga ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Nagkatinginan kami at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang isang tanong na hindi niya mabitawan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng tunog ng paparating na sasakyan. Isang puting van ang huminto sa tapat ng mansion. Bumaba ang mga taong nakasuot ng puting uniforme. Bit-bit ang mga kagamitang pangmedikal na tila galing sa hinaharap para sa mga taga na yon. Ngunit sa halip na matuwa, nakita ko si Tita LV na lumabas mula sa mansyon. Bit-bit ang isang mahabang kahoy, ang kanyang mukha ay puno ng puot at takot na mabuksan ang kanyang mga lihim. Sino kayo? Sino ang nagpatawag sa inyo rito? Umalis kayo. Walang may sakit dito. Niloloko niyo lang kami para pagnakawan ang mansyon namin. Ang sigaw ni LV habang iwinawasiwas ang kahoy sa harap ng mga doktor. Humakbang ako sa pagitan ni LV at ng medical team. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng van, ang aking anino ay tila lumaki at naging higit na matayog kaysa sa babaeng nasa harap ko. Ang bawat hibla ng aking katawan ay handa ng sumabog. Ano ang mas masakit? Ang makitang namamatay ang iyong ina? O ang mapagtantong ang mga taong itinuturing mong pamilya ang siyang humahawak ng kutsilyong sumasaksak sa kanya? Ipagdiwang natin ang pag-ibig at ang biyaya ng buhay. Ang masayang sigaw ni Tito Gardo ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran ng mansyon, kasabay ng malakas na tunog ng mga musikang nagpapakita ng rangya at kagalakan. Ang mansyon na itinayo ko ay tila nagliliyab sa liwanag ng libu-libong bumbilya, habang ang amoy ng litson at mga mamahaling pagkain ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na galing pa sa Maynila. Ito ang kanilang anibersaryo, isang pagdiriwang ng isang pagsasamang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagnanakaw. Habang nakasuot si Tita LV ng isang pulang bestido na kumikinang sa mga abubot at alahas, ako ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng uniforme ng katulong, hawak ang isang mabigat na tray ng mga kristal na baso. Ang bawat baso ay tila kasing lutong ng aking puso na unti-unting nagkakabira-biro sa bawat tawang naririnig ko. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita si Nanay Rosa. Pinilit siyang paluwasin mula sa dampa, pinagsuot ng maruming apron,
at inutusang magsilbi ng alak sa mga bisita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin mula sa lagnat at ang bawat hakbang niya ay tila isang pasakit na hindi ko magawang wakasan sa sandaling iyon. Nakita ko kung paano siya muntik ng mabuwal habang bitbit ang isang tumpok ng mga pinggan, ngunit bago pa man ako makalapit ay isang malakas na bulyaw na ang sumalubong sa kanya. "Ano ba, Rosa? Ayusin mo ang paglakad mo. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ng mga respetadong bisita." Ang pabulong na bulyaw ni Tita Elvie habang pasimpleng kinukurot ang braso ni nanay. Nakita ko ang pagdaing sa mga mata ng aking ina, isang tahimik na hiyaw na tila sumasaksak sa aking kaluluwa. Lumapit ako at kinuha ang tray mula kay nanay. "Ako na po rito, Tita Elvie. Magpahinga na po muna siya sa kusina," ang sabi ko. Pilit na pinapakalma ang aking tinig kahit na ang aking buong pagkatao ay nanginginig sa galit. Tumingin sa akin si Elvie nang may halong pandidiri. "Siguraduhin mong hindi ka magkakamali, Isay. Napakaraming malalaking tao ang naririto ngayon. Ang isa sa kanila ay isang bilyonaryong balak mamuhunan sa proyektong itatayo ni Gardo sa lupang ito." Habang nag-iikot ako dala ang tray, napansin ko ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana, nakatayo sa gitna ng maraming tao at tila hindi komportable sa ingay. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok nang dahan-dahan siyang lumingon. Siya si Mr. Valdez, ang isa sa pinakamalapit kong kasosyo sa negosyo sa Maynila. Siya ang taong nakakaalam ng bawat detalye ng aking buhay bilang isang CEO. Yumuko ako ng mababa. Pilit na itinatago ang aking mukha sa likod ng tray habang dahan-dahang umaatras patungo sa dilim. Ngunit tila naramdaman niya ang aking presensya. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalapit sa akin. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila isang hatol na hindi ko matatakasan. "Excuse me, miss." Ang boses ni Mr. Valdez ay narinig ko sa aking likuran. "Maaari bang humingi ng tubig?" At sandali, parang pamilyar ang tindig mo. Nanigas ang aking buong katawan. Nararamdaman ko ang kanyang mapanuring tingin sa aking likuran. Tila ba tinitimbang niya ang bawat hibla ng aking uniforme. Sa kabilang banda naman, nakita ko si Tita Elvie na papalapit sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng plastik na ngiti habang handang ipakilala ang kanyang sarili sa bilyonaryo. Kapag humarap ako, mawawala ang lahat ng pinaghirapan kong plano. Kapag hindi ako humarap, lalong lalakas ang kanyang hinala. Sa gitna ng tawanan, musika at karangyaan ng mansyon na ito, naramdaman ko ang bigat ng isang lihim na malapit ng sumabog. "Clarice, anak, ikaw ba yan?" Ang mahinang bulong na yon mula sa tuyot na labi ni Nanay Rosa ay tila isang kidlat na tumama sa aking puso. Sapat na upang patigilin ang tibok ng aking mundo sa gitna ng madilim at maputik na dampa. Tapos na ang marangyang piging sa mansyon. Ang mga bisita ay nagsiuwian na. Ang mga ilaw ay pinatay na. At ang tanging naiwan ay ang amoy ng panis na pagkain at ang nakabibinging katahimikan ng gabi. Narito ako ngayon, nakaluhod sa paanan ng aking ina. Hawak ang isang palanggana ng maligamgam na tubig. Dahan-dahan kong hinuhugasan ang kanyang mga paa. Ang mga paang puno ng paltos, sugat, at nangingitim na kuko dahil sa pagpilit sa kanya ni Tita Elvie na tumayo at magsilbi ng buong gabi. Ang bawat dampi ng aking kamay sa kanyang balat ay nagdadala ng matinding hapdi sa aking kaluluwa. Ang bawat lamat sa kanyang sakong ay tila mga hiwa sa aking sariling pagkatao. "Nay, magpahinga na po kayo. Huwag na po kayong magsalita." Ang nanginginig kong sagot, pilit na pinipigilan ang pagpiyok ng aking tinig. Iniiwas ko ang aking paningin dahil natatakot ako na kapag nakita niya ang mga luha sa aking mata, ay tuluyan ng gumuho ang pader na aking itinayo. Ngunit hinawakan niya ang aking baba, ang kanyang mga daliri na magaspang
at puno ng kalyo, ay marahang itinaas ang aking mukha. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang maliit na gasera, nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata, ang parehong mga mata na nag-abang sa akin sa loob ng 5 taon. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kayang linlangin ng anumang gusot na damit o maruming mukha. Bakit ka nandito, anak? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Ang tanong niya. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay naging isang hagulgol na walang tunog. Ang akala ko ay maayos ang buhay mo sa malayo. Ang sabi ni na LV, nakalimot ka na raw, kaya sila na ang bahala sa akin. Clarice, bakit ka nagpapakababa ng ganito? Yumakap ako sa kanyang mga tuhod, hinayaan kong pumatak ang aking mga luha sa kanyang luma at kupas na saya. Ang lahat ng kapangyarihan ko bilang CEO, ang lahat ng bilyon sa aking bangko, ay walang halaga sa harap ng hapdi ng katotohanan ito. Pinanood ko kung paano ninakaw ng aking sariling kamag-anak ang dignidad ng aking ina habang pinagmumukha nila akong isang anak na walang utang na loob. Patawad, Nay. Patawad dahil huli na ako. Patawad dahil naniwala ako sa mga sulat nila. Akala ko ay masaya kayo rito. Ang tanging naisambit ko sa gitna ng aking paghikbi. Sa halip na magalit, hinaplos lamang ni Nanay Rosa ang aking buhok. Ngunit ang kanyang sumunod na sinabi ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Umalis ka na, Clarice. Ngayon din, bago pa sumikat ang araw, bumalik ka na sa Maynila. Huwag mo na kaming alalahanin. Mapanganib si Gardo at LV. Kapag nalaman nilang nandito ka, hindi ka nila hahayaang makaalis ng buhay hanggat hindi nila nakukuha ang lahat sa'yo. Nanigas ang aking buong katawan. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Nay? Tumingin si Nanay sa labas, sa bintanang nakaharap sa mansyon, at nakita ko ang matinding takot sa kanyang mga mata. May narinig ako kagabi. Balak kanilang ipakasal sa kung sinong mayaman na kasosyo nila para tuluyan ng mapasa kanila ang lahat ng ari-arian mo. Isang bitag ang lahat ng ito, anak. Huwag mong hayaang maging alipin ka rin nila gaya ko. Napatayo ako. Ang galit na kanina ay isang maliit na apoy, ay naging isang naglalagablab na dambuhala sa aking dibdib. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa labas ng dampa, papalapit sa aming pinto. May nagmamasid sa amin sa gitna ng madaling araw. Sino ang naglalakad sa labas sa ganitong oras? At hanggang saan ang kayang gawin ni na Tita LV para lamang hindi makawala ang kanilang gintong itlog? Ang bawat hininga ng nanay mo sa loob ng 5 taon, bawat butil ng kaning isinubo niya, at bawat patak ng gamot na ibinigay namin, ay may katumbas na halaga. Isay, akala mo ba ay libre ang mag-alaga ng isang matandang ulyanin at sakitin? Ang boses ni Tita LV ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Kasabay nito ay ang marahas na pagbukas ng pinto ng dampa na naging dahilan upang tumama ito sa dingding na kawayan at maglikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa aming kinaroroonan. Ang liwanag mula sa kanyang hawak na flashlight ay tumama ng diretso sa aking mga matang puno pa ng luha. Tila isang interogasyon na walang balak magbigay ng pagkakataong huminga. Nakaluhod pa rin ako sa tabi ni Nanay Rosa. Ang aking mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang nangangatog na katawan. Nakita ko ang pagpasok ni Tita LV, suot ang kanyang mamahaling robe na yari sa seda, habang ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkamuhi at kasakiman. Inihagis niya sa aking harapan ang isang makapal na folder. Ang folder na naglalaman ng mga listahan ng lahat ng gastos na kinuha nila mula sa aking mga padala. Ngunit pinalabas nilang utang namin sa kanila. Basahin mo yan. 6 na milyong piso. Iyan ang halaga ng utang na loob niyo sa amin ni Gardo. Ang bulyaw niya, ang kanyang mga mata, ay naniningkit sa galit. Huwag mong isiping makakaalis kayo rito nang hindi nababayaran ang bawat sentimo.
At dahil alam kong wala kang pambayad, pirmahan mo ang papel na yan. Iyan ay isang kasunduan na isinusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa hinaharap kapalit ng kalayaan ng nanay mo mula sa mga utang na ito. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagkamuhi na tila naging isang malamig na apoy sa aking mga ugat. Tiningnan ko ang dokumento, isang promissory note, isang kasunduan na naglalayong itali ako sa kanilang mga kamay habang buhay, ginagamit ang kaligtasan ni Nanay Rosa bilang pain. Ang bawat salita sa papel na yon ay isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ko sa ibang bansa. Inabot ko ang ballpen mula sa kanyang kamay. Nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Tita LV, ang nangiti ng isang taong naniniwalang nanalo na siya sa larong ito. Akala niya ay tuluyan na niyang nasupil ang katulong na nasa harap niya. Hindi niya alam na ang bawat letrang isusulat ko sa papel na yan ay magiging isang mitya na magpapasabog sa kanyang sariling mundo. Pipirmahan ko ito, Tita LV. Ang mahina kong sabi. Ang aking boses ay patag at walang emosyon. Tila isang kalmadong dagat bago ang pagdating ng isang dambuhalang tsunami. Ngunit siguraduhin nyo na kapag nakuha nyo na ang gusto nyo, wala nang balikan. Dahil kapag ako ang naningil, hindi lang pera ang kukunin ko sa inyo. Isang saglit na pag-aalinlangan ang dumaan sa mga mata ni LV nang makita niya ang kakaibang kislap sa aking mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng kanyang likas na kayabangan. Kinuha niya ang papel, pagkatapos kong pirmahan, ang kanyang mga daliri ay tila mga kuko ng kulasisi na mabilis na humablot sa kanyang premyo. Mabuti at nagkakaintindihan tayo, Isay. Maghanda ka na. Dahil bukas na bukas din ay may darating na bisita. Isang taong makakatulong sa amin na bayaran ang lahat ng perwisyong ibinigay niyo. Ang huling hirit niya bago siya lumabas at muling iniwan kaming nakalubog sa dilim. Nang mawala ang kanyang anino, dahan-dahan akong tumayo. Hindi na ako ang Clarice na nagmakaawa. Sa bawat segundo ng pagpapakababa ko rito, lalong tumitibay ang aking plano. Ang bawat pirma at bawat dokumentong ginawa nila ay naging isang ebidensya na gagamitin ko sa korte. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang mahinang hawak sa aking laylayan. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang aking ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Anak, anong ginawa mo? Ibinenta mo na ang sarili mo sa kanila. Ang hikbi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay at dinala ito sa aking pisngi. Hindi, Nay. Hindi ko ibinenta ang sarili ko. Ipinasok ko lang sila sa sarili nilang bitag. Malapit na ang oras, Nay. Malapit na ang araw ng paghuhukom. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, narinig ko ang isang mahinang tunog ng isang sasakyang pumarada sa labas ng gate ng mansyon. Isang itim na sasakyan na may pamilyar na plaka. Ang plakang pag-aari ng kumpanyang kailanman ay hindi ko inasahang lilitaw rito sa Nueva Ecija. Sino ang dumating sa gitna ng gabi at paano nila nahanap ang lihim kong kinaroroonan? Huwag kang maarte, Isay. Isang katulong ka lang na palamunin dito, kaya dapat marunong kang magpasalamat sa mga taong nagbibigay sa iyo ng matitirhan. Ang amoy ng alak at hiningang ng gigitata sa baho ni Tito Gardo ay sumalubong sa akin habang pilit niya akong kinokorner sa likod ng dampa kung saan ang tanging liwanag ay ang malamlam na sinag ng buwan. Ang kanyang kamay na magaspang at puno ng malisya ay mariing nakahawak sa aking braso, tila isang bakal na nag-iiwan ng pasa sa aking balat. Sa kabilang kamay ko ay mahigpit kong hawak ang isang malamig na kamote, ang huling piraso ng pagkain na ibinigay sa akin ni Lito, isang simbolo ng dalisay na malasakit na kabaligtaran ng dumi na nasa harap ko ngayon. Naramdaman ko ang matinding pagkasuklam na gumagapang sa aking lalamunan. Ako, si Clarice Magbanua, ang babaeng kinatatakutan at iginagalang sa mga boardroom ng Makati, ay narito ngayon, tinitiis ang pambabastos ng isang taong nabubuhay lamang dahil sa aking awa.
Gusto kong sumigaw, gusto kong baliin ang kanyang mga daliri at ipakita sa kanya ang bangis ng isang babaeng tinapakan ng dangal. Ngunit kailangan kong manatiling si Isay. Ang bawat segundo ng aking pagtitiis ay bahagi ng aking plano, ngunit ang bawat haplos niya ay tila isang laso na sumisira sa aking pagkatao. Tito Gardo, parang awa niyo na po. Bitawan niyo ako. Ang pabulong kong pagsusumamo, ang aking tinig ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa naglalagablab na galit na pilit kong ikinukulong sa aking dibdib. Bitawan? Pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa inyo, napakawalang utang na loob mo talaga. Ang muli niyang sabi, habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kalasingan at kasakiman. Ngunit bago pa man niya mailapit ang kanyang mukha sa akin, isang matitigas na kamay ang humablot sa kanyang balikat at marahas siyang inilayo sa akin. Isang matangkad na bulto ang humarang sa aking harapan, tila isang matibay na pader na handang sumalo sa anumang unos. Si Lito. Ang kanyang likuran ay matatag at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa sobrang galit. Huwag mong susubukang hawakan siya ng ganyan, Gardo. Hindi mo pag-aari ang buhay ng mga tao rito. Kahit gaano pa karaming pera ang nakawin mo, ang boses ni Lito ay mababa, ngunit puno ng panganib. Tila isang kulog na nagbabadya ng malakas na ulan. Napaatras si Gardo, na bigla sa tapang ng karpinterong dati ay tahimik lamang. Anong pakialam mo, Lito? Isang hamak na manggagawa ka lang. Layas. Ang sigaw ni Gardo bago siya sumusuray na bumalik patungo sa mansyon, dala ang kanyang mga banta na hindi pa natatapos ang gabi. Naiwan kami ni Lito sa ilalim ng puno ng mangga. Dahan-dahan siyang humarap sa akin at sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko ang init ng kanyang mga kamay nang hawakan niya ang aking mga balikat. Hindi ito ang hawak ni Gardo. Ito ay isang hawak na puno ng pag-iingat. Tila ba isa akong mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Isay, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Ang tanong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na tumatagos hanggang sa aking kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang maskara ng pagiging matapang na CEO ay tila iunti-unting natutunaw. Naramdaman ko ang panginginig ng aking tuhod at bago ko pa mamalayan, ay nakasandal na ang aking noo sa kanyang balikat. Hinayaan niya akong manatili roon ng ilang sandali. Ang amoy ng kahoy at pawis mula sa kanyang katawan ay naging isang gamot sa aking sugatang puso. Ito ang kilig na hindi ko inakalang mararamdaman ko pa sa gitna ng ganitong trahedya. Ang pakiramdam na sa wakas, hindi ko na kailangang mag-isang lumaban. Salamat, Lito. Bakit mo ako palaging inililigtas? Ang mahina kong tanong habang dahan-dahang humihiwalay sa kanya. Kinuha ni Lito ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang piniit ang aking palad. Dahil nangako ako kay Nanay Rosa, nahihintayin ko ang pagbabalik ng tunay na liwanag ng bahay na ito. At kahit anong disguise ang isuot mo, Clarice, kilala ko ang tibay ng loob sa iyong mga mata. Alam kong ikaw ang anak na matagal na niyang ipinagdarasal. Napatitig ako sa kanya. Alam niya, alam ni Lito kung sino talaga ako. Ngunit bago pa ako makapagsalita, inabutan niya ako ng isang maliit na sobrang puti na may pamilyar na selyo. May nag-iwan ito sa gate kanina. Para sa iyo raw ito. Nang buksan ko ang sobre sa ilalim ng buwan, ang aking hininga ay tila tumigil. Hindi ito galing sa aking kumpanya. Ito ay isang litrato ng aking ina. Kuha noong nakaraang linggo habang siya ay pinapakain ng tira-tirang pagkain. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpatingkad sa aking hinala. Ang katotohanan ay hindi kayang itago ng mansyon na gawa sa kasinungalingan. Sino ang lihim na nagmamasid sa amin? At ang itim na sasakyang pumarada sa labas, ito ba ay kaibigan o isa pang kaaway na lalong magpapahirap sa aming sitwasyon?
Itapon na natin ang matandang yan sa Home for the Aged, LV. Mas malinis ang deal kung wala nang sabit sa titulo ng lupa at walang amoy gamot na humahalo sa hangin ng mansyon na ito. Ang boses ni Tito Gardo ay tila isang malamig na palakol na tumama sa aking batok habang ako ay nakaluhod sa itaas ng hagdan, pilit na pinapakintab ang mga barandilyang gawa sa inukit na kahoy. Ang bawat pahid ko ng wax ay tila isang pag-aalay ng aking sariling dangal, habang sa loob ng silid ay pinagpaplanuhan nila ang huling pagtataksil sa aking ina. Ang mansyon na ito, na binuo ko upang maging kanlungan ng kapayapaan ni Nanay Rosa, ay balak na nilang ituring na isang negosyo na kailangang linisin mula sa anumang abala. Naramdaman ko ang paghinto ng daloy ng aking dugo. Ang aking mga daliri ay nanigas sa hawak na basahan at ang bawat salita ni Gardo ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng aming huling ugnayan bilang pamilya. Hindi lang nila ninakaw ang aking pera. Balak nilang alisin ang huling piraso ng tahanan mula sa isang matandang wala ng ibang sandigan, kundi ang lupang kinatatayuan niya. Tama ka, Gardo. Bukas na bukas din, bago pa sumikat ang araw, ipapasundo ko na siya sa ambulansya ng San Jose Home Care. Pagkatapos noon, pirmahan na natin ang kontrata sa mga Koreano. 100 milyon, Gardo. Isipin mo ang buhay na naghihintay sa atin sa Maynila o kahit sa ibang bansa. Ang boses ni Tita LV ay puno ng isang klase ng kagalakan na tanging ang mga taong walang kaluluwa lamang ang makakaramdam. Ang bawat tawa nila ay tila mga kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Habang ako ay nagpapakababa rito bilang isang katulong, habang tinitiis ko ang bawat insulto at hirap para lamang makakuha ng sapat na ebidensya, ay balak na nilang tuluyan ng burahin ang aking ina sa kanilang buhay. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay ang init ng isang bulkang mayon na handa ng sumabog. Dahan-dahan akong tumayo. Iniwan ko ang basahan sa sahig at tahimik na naglakad patungo sa madilim na sulok ng balkonahe. Inilabas ko ang aking telepono mula sa pagkakatago sa loob ng aking apron. Ang liwanag ng screen ay tumama sa aking mukha na nagpapakita ng isang anyong hindi na kayang kilalanin bilang ang api at mahirap na si Isay. Mabilis kong hinanap ang numerong matagal ko nang iniiwasang tawagan. Sofia! Ang aking boses ay naging kasing lamig ng bakal at kasing talim ng isang utos ng isang reyna. Ihanda mo ang lahat ng mga dokumento, ang mga kasunduan sa bangko, ang mga original na titulo, at ang utos ng korte para sa pansamantalang pagpigil sa anumang transaksyon sa lupain ni Rosa Magbanua. Ipadala mo rin ang security team at ang ating mga legal counsel. Narinig ko ang mahinang buntong hininga ng gulat mula sa kabilang linya, ngunit agad itong napalitan ng profesionalismo. Opo, President Clarice. Kailan po ang kilos? Tumingin ako sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang dilim ng gabi ay nagsisimula nang yakapin ang lupain. Ang aking mga mata ay nakatitig sa bintana ng silid ni Gardo at LV, kung saan naririnig ko pa rin ang tunog ng kanilang mga kopita na nagtatama sa isang masayang toast. Ngayon din, bukas, sa mismong oras na balak nilang itapon ng aking ina, kukunin ko na ang lahat ng sa akin. Sisiguraduhin kong sa bawat sentimong ninakaw nila ay may katapat na taon sa likod ng rehas. Ang aking huling sabi bago ko pinatay ang tawag. Ngunit nang lumingon ako upang bumalik sa loob, nakita ko si Tita LV na nakatayo sa may pintuan ng balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at sa kanyang kamay ay hawak niya ang aking lumang vali na puno ng aking mga gamit na katulong. Ang vali na balak na niyang ihagis palabas ng mansyon. Sino ang kausap mo, Isay? At sino ang tinatawag mong president? Ang nanginginig niyang tanong, habang ang pagdududa ay uent-unting nagpapalit ng kanyang dating kayabangan. Huli na ba ang lahat? Mabubunyag na ba ang aking tunay na pagkatao
bago ko pa maisakatuparan ang huling hakbang ng aking paghihiganti? Anong president? At sinong kausap mo sa teleponong yan, Isay? Akala mo ba ay hindi ko narinig ang boses mo? Nagpapanggap ka ba? O sadyang nasisiraan ka na ng bait? Ang boses ni Tita LV ay tila isang matalim na taga sa katahimikan ng balkonahe. Bawat salita ay puno ng pagdududa at nanlilisik na galit. Hawak-hawak niya ang aking lumang bali. Ang mga daliri niya ay nakabaon. Sa kupas na tela nito, tila ba handa na niya itong punit-punitin. Ang kanyang mukha, na kanina lamang ay puno ng kagalakan dahil sa inaasahang milyon-milyong pera, ay napalitan ngayon ng isang nakatatakot na pag-uusisa na natiling nakatalikod ako sa kanya ng ilang sandali. Pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Nararamdaman ko ang lamig ng gabi na humahalik sa aking balat, habang ang aking isipan ay mabilis na naghahanap ng paraan upang itago ang katotohanan sa huling pagkakataon. Dahan-dahan kong ibinulsa ang aking telepono at humarap sa kanya. Ang aking mukha ay muling nagsuot ng maskara ng isang takot at abang katulong. Tita, wala po. Nag-iensayo lang po ako para sa isang dula sa radyo na napakinggan ko kanina habang naglilinis. Pangarap ko po kasing maging artista balang araw. Ang panginginig kong sabi, ang aking boses ay sadyang ginawa kong paos at puno ng pag-aalinlangan. Isang malakas at mapang-insultong tawa ang pinakawalan ni Tita LV. Inihagis niya ang aking vali sa sahig na naging dahilan upang bumukas ito at kumalat ang aking iilang piraso ng lumang damit sa putikan ng balkonahe. Artista? Ikaw? Tingnan mo nga ang sarili mo, Isay. Mukha kang basahan na hindi na mapapakinabangan kahit pampunas ng sahig. Huwag mo akong lokohin dahil hindi ako kasing utu-uto ng nanay mong ulyanin. Humakbang siya papalapit sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na binili gamit ang aking pera ay sumusulasok sa aking ilong. Marahas niyang hinablot ang aking braso at pilit na kinakapkapan ng aking apron. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Siguradong ninakaw mo yan sa isa sa mga bisita kanina. Magnanakaw ka talaga, gaya ng nanay mo na nagnakaw ng atensyon ng kapatid ko. Sa gitna ng aming pagbubuno, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa aking bulsa at gumulong sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang gintong calling card na may nakaukit na Clarice Magbanua, CEO. Nanigas ang aking buong katawan habang nakita kong dahan-dahang yumuko si Tita LV upang pulutin ito. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Pinanood ko ang pagbabago ng ekspresyon sa mukha ni LV mula sa galit patungo sa pagkalito hanggang sa isang kilabot na tila unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat habang binabasa ang pangalang nakasulat sa ginto. Clarice Magbanua. Ang pabulong niyang basa ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Tumingin siya sa akin mula sa aking maruming paanan hanggang sa aking mga mata na hindi na nagtatago ng naglalagablab na puot. Hindi maaari. Isang hamak na katulong ka lang. Hindi ikaw ang bilyonaryong anak ni Rosa. Sa sandaling iyon, narinig namin ang malakas na pagbukas ng gate ng mansion. Isang convoy ng 3 itim na sasakyan ang pumasok sa bakuran. Ang kanilang mga ilaw ay tumama ng diretso sa kinaroroonan namin sa balkonahe. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na sabay-sabay na bumubukas ay tila mga putok ng baril na naghuhudyat ng simula ng katapusan. Sino sila, Isay? Anong ibig sabihin nito? Ang natatarantang tanong ni LV habang pilit na nagtatago sa likod ko. Ang kanyang dating katapangan ay naglaho na parang bula sa harap ng hindi inaasahang puwersa. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan kong inayos ang aking tayo, itinaas ang aking noo, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, pinahintulutan ko ang aking sarili na ngumiti. Isang ngiting hindi nagbibigay ng kapatawaran, kundi ng isang pangako ng hustisya.
Sino ang mga taong bumaba mula sa mga sasakyan? At handa na ba si LV na harapin ang katotohanang ang taong tinatrato niyang basura ay siya palang may-ari ng bawat hininga ng kanyang karangyaan? Luhod, LV. Ngayon mo sabihin sa akin kung sino sa ating dalawa ang palamunin, ang walang silbi at ang basura na dapat itapon sa putikan. Ang aking boses ay hindi na ang nanginginig na tinig ng katulong na si Isay. Ito ay naging kasing lamig ng bakal at kasing talim ng isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Sa ilalim ng nakasisilaw na ilaw mula sa mga convoy ng itim na sasakyan, ang anino ko ay tila isang higante na gumagapang at lumalamon sa kinaroroonan ni Tita LV. Ang gintong calling card na hawak niya ay nanginginig sa kanyang mga daliri. Tila ba ito ay isang nagbabagang apoy na pumapaso sa kanyang balat. Mula sa pinakaunang sasakyan, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng plansadong business suit. Si Sofia, ang aking pinagkakatiwalaang sekretarya. Sa likod niya ay 4 na lalaking nakasuot ng barong at bitbit ang mga briefcase na puno ng mga dokumentong magiging kabaong ng kasakiman nina LV at Gardo. Good evening, President Clarice. Handa na ang lahat ng ebidensya at ang order mula sa korte. Ang malakas at malinaw na boses ni Sofia na umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Lumapit siya sa akin at maingat na isinuot sa aking balikat ang isang mamahaling designer blazer na tila isang baluti na nagpapakita ng aking tunay na kapangyarihan sa ibabaw ng aking maruming apron. Ano? Anong ibig sabihin nito? Isay, anong palabas ito? Gardo. Gardo, lumabas ka rito. Ang sigaw ni LV ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay tila isang asong nasugatan na naghahanap ng mapagtataguan. Lumabas si Tito Gardo mula sa mansyon. Sumusuray pa rin dahil sa kalasingan, ngunit agad na nahimasmasan nang makita ang hanay ng mga armadong security at ang mga abogadong nakatayo sa kanyang bakuran. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tila ba ang lahat ng dugong na nananalaytay sa kanyang mukha ay lumubog sa lupa. Sino kayo? Trespassing ito. Pulis! Tatawag ako ng pulis. Ang nauutal na banta ni Gardo, ngunit walang sino man ang natinag. Humakbang ako papalapit sa kanila. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa semento ay tila isang pintig ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanilang kalayaan. Kinuha ko ang asul na folder mula sa kamay ng aking abogado at itinapon ito sa paanan ni Gardo. Huwag ka nang mag-abala, Tito Gardo. Ang mga pulis na tinatawag mo ay paparating na. Ngunit hindi para sa akin, kundi para sa inyo. Hawak ko ang lahat ng record ng bawat sentimong ipinadala ko sa loob ng 5 taon na nilustay nyo sa sugal at luho. Hawak ko ang patunay ng pag-falsify nyo ng pirma ni Nanay Rosa para nakawin ang titulong ito. At higit sa lahat, tumigil ako at tumingin ng diretso sa nangangatog na si LV. Hawak ko ang video recording ng bawat pananakit, bawat pagmura at bawat pag-alipusta nyo sa aking ina sa loob ng dampang iyon. Akala nyo ba ay bulag ang hustisya dahil lang sa malayo ako? Napaluhod si LV. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatingin sa mga screen ng tablet na ipinapakita ng aking mga tauhan. Ang mga kuha ng hidden camera na itinanim ko sa loob ng dampa simula nang dumating ako bilang si Isay. Nakita niya ang sarili niyang nanunulak, naninigaw, at nagtatapon ng pagkain sa harap ng isang matandang walang kalaban-laban. Patawad, Clarice. Anak, hindi namin sinasadya. Nadala lang kami ng hirap ng buhay. Ang pagsusumamo ni LV habang pilit na inaabot ang aking laylayan. Mabilis kong iniwas ang aking damit. Tila ba ang hawak niya ay isang nakamamatay na sakit. Huwag mo akong tawaging anak. Dahil ang anak na kilala niyo ay matagal nang pinatay ng inyong kasakiman. Ang kaharap niyo ngayon ay ang hustisyang matagal ninyong tinalikuran. Ngunit sa gitna ng komosyon, narinig ko ang isang mahinang daing mula sa loob ng dampa. Isang boses na puno ng takot at pagkalito.
Clarice, anak, anong nangyayari? Bakit maraming tao? Napalingon ako at ang aking puso ay tila nadurog nang makita si Nanay Rosa na nakatayo sa pintuan ng dampa. Nangangatog ang buong katawan habang nakatingin sa kaguluhan. Sa sandaling iyon, nakita ko si Tito Gardo na mabilis na kumilos patungo sa direksyon ni Nanay. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na desisyon. Ano ang kayang gawin ng isang taong wala nang matatakasan? Gagamitin ba ni Gardo ang huling sandata na mayroon siya, ang buhay ng aking ina? Bitawan mo ang nanay ko, Gardo. Huwag mong susubukang idamay siya sa dumi ng konsensya mo dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Ang boses ko ay tila isang kumpas ng kidlat na nagpatahimik sa buong paligid. Ang aking mga kamao ay nakakuyom nang mahigpit hanggang sa bumabao na ang aking mga kuko sa aking palad. Sapat na upang maramdaman ko ang hapdi na nagpapaalala sa akin na kailangan kong manatiling matatag. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata ni Tito Gardo, ang tingin ng isang hayop na nasasabitan sa leeg at wala nang makitang labasan. Ang kanyang kamay ay marahas na nakahawak sa braso ni Nanay Rosa na tila balak niyang gamiting panangga ang matandang wala ng lakas upang tumayo. Huwag kang lalapit, Clarice. Isang hakbang mo pa at sisiguraduhin kong hindi mo na makakasama ang nanay mo ng buhay. Lahat kayo, paalisin mo ang mga tao mo. Ang sigaw ni Gardo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkapuot. Ngunit bago pa man siya makagawa ng masamang hakbang, isang bulto ang mabilis na lumabas mula sa dilim ng likod bahay, si Lito. Sa isang mabilis at matatag na galaw, hinablot ni Lito ang braso ni Gardo at inilayo ito kay Nanay Rosa. Ang tunog ng pagkakabangga ng kanilang mga katawan ay tila isang malakas na pagbabasag ng katahimikan ng gabi. Walang palitan ng suntok, tanging ang bigat ng presensya ni Lito na sapat na upang mapaluhod si Gardo sa putikan. Sapat na ang pananakit mo sa kanila, Gardo. Tapos na ang paghahari-harian mo sa lupang hindi mo naman pag-aari. Ang mababang boses ni Lito na puno ng babala. Maingat niyang inalalayan si Nanay Rosa patungo sa aking direksyon habang ang aking mga tauhan ay mabilis na hinarangan ang anumang tangkang pagtakas ni Gardo. Naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib nang mayakap ko ang aking ina. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Clarice, anak, totoo ba ito? Hindi na tayo babalik sa dampa? Ang mahina niyang tanong. Ang kanyang boses ay tila isang bata na naghahanap ng katiyakan. Hinalikan ko ang kanyang noo. Ang amoy ng luma at tuyong lupa sa kanyang balat ay nagpaalala sa akin ng lahat ng dahilan kung bakit ako narito. Opo, Nay. Tapos na ang hirap. Wala nang mananakit sa inyo rito. Hinarap ko sina Tita LV at Tito Gardo na ngayon ay kapwa nakaluhod sa harap ng aking mga abogado at nang dumarating na mga pulis. Si LV ay nagsimula. Nang humagulgol, isang tunog na dati ay galing sa aking ina, ngunit ngayon ay galing sa babaeng nagpabagsak sa amin. Clarice, parang awa mo na. Magkamag-anak tayo. Hindi mo ba kayang magpatawad? Nadala lang kami ng tukso ng pera, pero pamilya pa rin tayo. Ang pagsusumamo ni LV, ang kanyang mga kamay ay nakataas tila ba nagdarasal sa isang Diyos na matagal na niyang tinalikuran. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Pamilya, noong itinatapon niyo ang pagkain ni Nanay sa putik, naisip niyo bang pamilya tayo? Noong pinapirma niyo siya sa dokumento habang naghihingalo siya, naisip niyo bang pamilya tayo? Ang pagpapatawad ay para sa mga nagkamali, LV. Ang sa inyo ay hindi pagkakamali. Ito ay isang krimen. Ibinigay ko ang huling hudyat sa mga pulis. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni na LV at Gardo ay tila isang matamis na himig sa aking pandinig. Ang tunog ng katarungang matagal nang naantala.
Ngunit habang hinihila sila patungo sa sasakyan ng pulis, biglang huminto si Gardo at lumingon sa akin nang may isang nakatatakot na ngiti. Akala mo ba ay tapos na ang lahat, Clarice? Akala mo ba ay pera mo lang ang kinuha namin? Ang uyam niyang sabi. Bago ka magdiwang, tanungin mo muna ang nanay mo kung nasaan ang huling habilin ng tatay mo. Ang habiling magpapatunay na hindi lang ang lupang ito ang nakataya, kundi ang mismong pagkatao mo. Nanigas ang aking buong katawan. Tumingin ako kay Nanay Rosa at nakita ko ang biglang pamumutla ng kanyang mukha. Mayroon pa palang lihim na itinatago ang mansyon na ito. Isang lihim na maaring bumago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking pinagmulan. Anong lihim ang tinutukoy ni Gardo? At handa ba akong harapin ang katotohanang maaaring mas masakit pa kaysa sa lahat ng paghihirap na naranasan ko? Huwag mong pakinggan ang mga lason na lumalabas sa bibig ng taong wala ng dangal, Clarice. Ang tanging katotohanan ay ang tibok ng puso ko na nagsasabing ikaw ang aking anak. Kahit anong papel pa ang ipakita nila sa iyo. Ang boses ni Nanay Rosa ay mahina. Tila isang hanging naglalakbay sa gitna ng mga tuyong dahon. Ngunit ito ang naging angkla ko habang pinapanood kong hilahin ng mga pulis ang nagwawalang si Tito Gardo patungo sa sasakyan. Ang mga salita ni Gardo ay tila mga ligaw na bala na tumama sa aking kaisipan. Isang huling tangka na sirain ang aking pundasyon bago siya tuluyang maglaho sa likod ng mga rehas. Ngunit sa bawat panginginig ng kamay ni Nanay na nakahawak sa akin, nararamdaman ko ang bigat ng isang lihim na matagal na niyang dinala sa kanyang balikat. Dahan-dahan kaming pumasok sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang namin sa makintab na sahig ay tila isang pagbawi sa bawat sandali ng hirap na naranasan namin. Sa unang pagkakataon, hindi ako papasok dito bilang isang katulong na may dalang basahan, kundi bilang ang anak na muling nagmamay-ari ng kanyang tahanan. Ngunit sa gitna ng karangyaan ng chandelier at mga mamahaling muebles, ang aking puso ay nananatiling nakatuon sa matandang babaeng katabi ko na tila lito pa rin sa bilis ng mga pangyayari. Inakay ko si Nanay patungo sa pinakamalaking silid sa itaas. Ang silid na dati ay inangkin ni na Elvie at Gardo. Dahan-dahan ko siyang pinaupo sa malambot na kama. Ang kanyang katawan ay tila lulubog sa lambot ng kutsyon na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Kumuha ako ng palanggana ng maligamgam na tubig at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Nay, hayaan niyo po akong alagaan kayo. Ito ang dapat na ginawa ko noon pa. Ang bulong ko habang maingat kong hinuhubad ang kanyang luma at punit na tsinelas. Ang bawat haplos ko sa kanyang mga paa ay puno ng pagsisisi. Ang bawat sugat na nakikita ko sa kanyang balat ay tila isang hatol sa aking pagiging abala sa mundo ng pera habang ang aking sariling ina ay nagiging alipin sa sarili niyang lupa. Clarice, ang sabi ni Gardo, ang huling habilin ng iyong tatay. Ang simula ni Nanay Rosa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Totoo ang sinabi niya. Mayroong papel na itinatago sa loob ng lumang altar. Doon isinulat ng tatay mo na ang lahat ng ito ay mawawala sa iyo kapag nalaman mong hindi kita tunay na isinilang. Napatigil ang aking kamay sa pagpunas. Ang malamig na tubig ay tila naging yelo sa aking balat. Ngunit sa halip na sakit, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa akin. Tumingala ako kay Nanay Rosa at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na baka sa sandaling malaman ko ang katotohanan ay talikuran ko siya. Nay, tingnan niyo po ako. Ang sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Ang dugo ay hindi sapat upang gumawa ng isang ina. Ang bawat sakripisyo niyo, ang bawat pagtitiis niyo sa dampa, at ang bawat luhang iniyak niyo para sa akin. Iyon ang tunay na ugnayan natin. Kahit ano pa ang nakasulat sa papel na yan, kayo ang aking ina. At wala nang sino mang Gardo ang makakapagpabago noon. Yumakap si Nanay Rosa sa akin
At sa gitna ng marangyang silid na yon, ang aming mga hikbi ay naging isang himig ng paghilom. Ang baylamat sa aming pagkatao ay tila dahan-dahang napupunan ng pagmamahal na higit pa sa anumang titulo ng lupa. Nang lumabas ako ng silid upang bigyan ng oras si nanay na magpahinga, nakita ko si Lito na nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa malawak na bukirin na unti-unting nasisikatan ng araw. Lumapit ako sa kanya at ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila nagdadala ng bagong pag-asa. Ano na ang plano mo ngayon, Clarice? O dapat ba kitang tawaging Isay? Ang nakangiting tanong ni Lito, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Isay, Clarice. Iisang tao lang naman sila, Lito. Isang babaeng natutong lumaban para sa mga mahal niya. Ang sagot ko habang nakatanaw rin sa bukid. Gagawin ko ang mansyon na ito na isang tahanan para sa lahat. Itatayo ko rito ang isang factory para sa mga kababaihan ng nayon, gaya ng pangarap ko. Para wala nang kailangang maging alipin sa sarili nilang bayan. Hinawakan ni Lito ang aking kamay at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tibok ng isang bagong simula. Ang pag-ibig na matagal kong isinantabi para sa ambisyon ay narito na sa aking harapan, tapat at handang maghintay. Ngunit habang kami ay nakatayo roon, isang itim na sobre ang nakita kong nakasingit sa ilalim ng paso ng bulaklak sa balkonahe. Nang buksan ko ito, walang sulat sa loob, kundi isang susi. Isang susi sa isang lihim na silid sa ilalim ng mansyon na kahit ako ay hindi ko alam na umiiral. Ano ang nasa likod ng susing ito? At ang laban ba para sa katarungan ay tunay na natapos na? O ito ay simula pa lamang ng pagtuklas sa mas malalim na ugat ng aming pamilya? Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o sa taas ng mga pader ng isang mansyon, kundi sa lalim ng pagmamahal na handa mong ibigay kahit sa gitna ng kawalan. Ang mga salitang iyon na nakasulat sa isang luma at naninilaw na papel ang sumalubong sa akin sa loob ng lihim na silid sa ilalim ng mansyon. Hawak ang susing na hanap ko sa balkonahe. Dahan-dahan kong binuksan ang isang maliit na baul na yari sa Nara. Hindi mga alahas o pera ang laman nito, kundi mga liham ng aking tatay. Ang mga liham na nagpapatunay na kahit hindi ako nagmula sa kanyang dugo, ako ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang puso at ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa bawat salitang binabasa ko, tila nararamdaman ko ang mainit na yakap ng aming nakaraan. Ang pananakot ni Gardo tungkol sa aking pagkatao ay naging isang walang saysay na alikabok sa hangin. Alam ng tatay ko ang lahat at pinili niya pa rin akong maging anak. Ang katotohanan ito, ang huling piraso ng puzzle na nagbigay sa akin ng ganap na kapayapaan. Ilang buwan ang mabilis na lumipas at ang mansyon na dati ay naging simbolo ng pighati at kasakiman ay nabalot na ngayon ng bagong buhay. Ang malalaking gate na dati ay laging sarado ay malayang nakabukas para sa lahat. Sa loob ng bakuran, hindi na boses ng pagmumura ni Tita LV ang naririnig, kundi ang masayang tawanan ng mga kababaihan ng aming nayon. Itinatayo na ang Rosas Weaving Center, isang factory kung saan ang mga nanay at mga dalaga sa aming lugar ay nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng sariling kabuhayan. Ang bawat habi ng kanilang mga tela ay tila isang pagkukumpuni sa mga nasirang pangarap ng aming komunidad. Clarice, handa na ang mga panauhin sa labas. Hinihintay na nila ang iyong talumpati para sa opisyal na pagbubukas. Ang malumanay na boses ni Lito ang gumising sa aking pagmumuni-muni. Lumingon ako sa kanya at nakita ko ang isang lalaking hindi bumitaw sa akin mula sa putikan hanggang sa tagumpay. Suot ang isang simpleng barong. Si Lito ay hindi na lamang ang karpinterong tumulong sa amin. Siya na ang katuwang ko sa pagpapatakbo ng proyektong ito at ang taong piniling manatili sa aking tabi hindi dahil sa aking yaman, kundi dahil sa aking tunay na pagkatao. Salamat, Lito.
Kung hindi dahil sa'yo, baka nalunod na ako sa sarili kong galit. Ang mahina kong sabi, habang hinahawakan niya ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako na hindi na ako muling mag-iisa sa anumang unos na darating. Lumabas kami sa balkonahe at doon ay nakita ko si Nanay Rosa. Nakasuot siya ng isang magandang bestido, ang kanyang balat ay mayroon na muling sigla at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Nakaupo siya sa isang tumba-tumba, pinapanood ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng malawak na bukirin. Tumingin ako sa malayo, patungo sa direksyon ng bayan kung saan nasa likod na ng mga rehas sina Elvie at Gardo, nahaharap sa habambuhay na pagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Wala akong nararamdamang puot, tanging isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Mga kababayan, ang simula ko sa harap ng maraming tao, ang aking boses ay matatag at puno ng pag-asa. Ang bahay na ito ay hindi na akin. Ito ay inyo. Ito ay para sa bawat ina na nagsakripisyo, para sa bawat anak na nangangarap, at para sa bawat pusong naniniwala na ang katarungan ay laging darating sa takdang panahon. Sa gitna ng masigabong palakpakan, naramdaman ko ang paghaplos ng hangin sa aking mukha. Ang mansyon na dati ay kulungan ng mga lihim ay naging isang dambana ng pag-asa. At sa bawat ngiti ni Nanay Rosa, alam kong sa wakas, ang aming paglalakbay sa gitna ng pighati ay nauwi rin sa isang matamis at mapayapang tahanan. Ang kwento ng aming paghihirap ay tapos na, at ang kabanata ng aming bagong buhay ay nagsisimula na. Isang buhay na itinayo, hindi sa buhangin ng kasinungalingan, kundi sa matibay na bato ng katotohanan at pagmamahal. Lumipas ang 3 taon mula nang ang katahimikan ng aming nayon ay binalot ng ingay ng mga sirena at ang pagbagsak ng isang pader ng kasinungalingan. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang dapit hapon mula sa balkonahe ng mansyon, hindi na ang lansa ng pait ang nalalasahan ko sa hangin, kundi ang samyo ng mga sariwang bulaklak at ang malinis na amoy ng bagong lino mula sa aming factory. Ang mansyon na ito ay hindi na tinatawag na mansyon ng mga magbanwa sa paraang may halong takot o inggit. Ito na ngayon ang bahay panuluyan, isang sentro kung saan ang mga matatandang inabandona at mga kababaihang biktima ng karahasan ay nakakahanap ng bagong pamilya. Ang bawat silid na dati ay puno ng madidilim na plano ni Tito Gardo at Tita Elvie, ay punong-puno na ngayon ng liwanag at mga kwento ng pag-asa. Sina Tita Elvie at Tito Gardo ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Sa huli naming balita, ang kanilang kasakiman ay nagpatuloy hanggang sa loob ng kulungan, kung saan pati ang kapwa nila bilanggo ay kinalaban nila. Hindi ko sila kinamumuhian, ngunit hindi ko rin sila kailangang patawarin sa paraang babalik sila sa buhay ko. Ang pagpapatawad ko ay ang pagpili na huwag nang bitbitin ang galit sa aking puso. Ibinigay ko na sa batas ang kanilang parusa at ibinigay ko na sa Diyos ang kanilang kaluluwa. Ang tunay na hustisya ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at payapa ang mga taong tinangka nilang sirain. Si Nanay Rosa ay naging pinakamasayang lola sa buong nayon. Ang kanyang tumba-tumba ay laging napapaligiran ng mga bata mula sa factory daycare na kinukwentuhan niya tungkol sa isang batang babaeng naglayag sa malayo upang hanapin ang kayamanan, ngunit natuklasan na ang tunay na hiyas ay nasa piling lamang ng kanyang ina. Wala na ang mga pasa sa kanyang braso, napalitan na ito ng mga yakap at halik na araw-araw niyang tinatanggap. Si Lito ay nanatiling aking matibay na haligi. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga, kung saan dati ay nagtatago kami sa dilim, doon niya itinayo ang isang maliit na altar ng pasasalamat. Hindi kami ikinasal sa isang marangyang piging na puno ng mga plastik na kaibigan. Ikinasal kami sa gitna ng bukid, kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa amin. Suot ang mga telang hinabi ng aming sariling mga manggagawa. Sa bawat haplos ni Lito sa aking kamay,
Nararamdaman ko ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon, kundi isang walang sawang paglilingkod. Ang buhay ay tila isang malaking habi ng tela. Minsan, ang mga sinulid ay nagbubuhol-buhol, ang mga kulay ay nagdidilim, at tila mawawalan na tayo ng pag-asa na mabuo ang disenyo. Ngunit kung meron kang pasensya at pagmamahal, ang bawat buhol ay malalampasan at ang bawat madilim na kulay ay magsisilbing anino upang lalong magningning ang liwanag. Natutunan ko na ang utang na loob ay hindi isang tanikala na dapat ikulong ang ating pagkatao. Ang tunay na utang na loob ay ang pasasalamat na nag-uudyok sa atin na gumawa ng mabuti sa kapwa, hindi dahil kailangan nating magbayad, kundi dahil ang ating puso ay labis na nag-uumapaw sa biyayang natanggap natin mula sa mga taong tunay na nagmahal sa atin. Habang unti-unting lumulubog ang araw at bumabalot ang kulay ube sa kalangitan, naramdaman ko ang yakap ni Nanay Rosa mula sa aking likuran. Wala kaming kailangang sabihin. Sa aming katahimikan, nandoon ang lahat ng sagot. Kami ay malaya na. Kami ay buo na. At sa wakas, kami ay tunay na nakauwi na sa aming tahanan.